Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic kasi nag-aantay na po ang ating mai-interview. Sir Jay Sonsa. Ayan. Hello. Ayaw, magandang hapon, Sir Jay Sonsa. Naku, napakagandang balita po nito, ha? Siksik sa pangyayari ang araw na ito ng Lunes sa Coach Oli, ano? Hindi lang itong nangyari sa Regional Trial Court ng Tagum City. Meron din tayong malaking pangyayari sa tanggapan ng PESA, ano? Yung Philippine Economic Zone Authority. Medyo nakakalungkot din yung balita roon. Ano pa, ang dami. Tapos ang Meralco, Diyos ko po. Ewan ko kung nakarating na sa'yo. Kung ang konsumo mo kung meron kang aircon, refrigerator, iba pang gamit sa bahay, Coach Oli, tsak sobra sa 500 kilowatt ang konsumo mo. Oo, so tumaas na naman ang kuryente. Additional, hindi tumaas. Additional. Halimbawa, kunyari 500 kilowatt yung na konsumo mo, additional 1,067 pesos. On top doon sa dati mo nang binabayaran. Kasi 215 pesos per kilowatt hour yung additional. Ito yung nilabanan ng gusto nila Congressman Fernandez ng Laguna at saka ni Congressman Dante Marcoleta. Pero mukhang wala hindi umubra Malakas yung batak nung nung mga naghaharing uri sa gobyerno, kaya kahit na siguro anong laban dyan sa Kongreso, kung saan pa man, mukhang nagtetengang kawali lang yung pero yun, nabanggit ko lang yan para at least alam ng mga televiewers mo. Kasi effective this month na yan, Coach Odi. Oo. Para dun sa mga nagtataka, no, kasi ini-interview po natin si Sir Jay, kaya lang medyo bagong bunot si Sir Jay, so hindi po siya makapagpakita sa video, no, pero ito po ay live. Okay naman, kaya lang bungal tayo at saka dahil maraming gawain dito sa bukid, kaya ang itsura natin ay talagang anong tawag nito? Parang simpangit ng pangit. Hindi naman siguro. Nakikita ko po kayo. But anyway, nasa kabilang linya po si Sir Jay. Siya pong interview natin. Pasalamatan ko lang to saglit. EJ Warrior, maraming salamat po. Ito po halimbawa, ito pag-usapan muna natin, total na ipasok nyo na po yung tungkol sa kuryente kasi hindi ko po ma-compute, no? Nag-average po ako ng kuryente ko na bayarin ko sa kuryente kada buwan ay 7,000. So, malaki. More than 500 kilowatt ka. So, magkano kaya more or less ang magiging konsumo ko next month? Siguro magdagdag ka ng mga more or less, mga 2,000, mga ganon. Kasi yung kung 500 kilowatt, 1,067 na ang idadagdag mo. Basta ang idadagdag mo ganito, ang computation mo plus 215 pesos per kilowatt hour. So, babasahin yung metro, halimbawa, ang mo is 500, let's say 600 kilowatt hour. Idadagdag mo yung 200 times 215 plus yung konsumo mo yung dating rate dati. Yun. Mga ganon, medyo masakit talaga sa tenga, masakit sa sikmura, masakit sa bulsa. Naku, sa akin sir, napakasakit doon. Kung mga more or less 2,000 na madadagdag. Alam nyo kahit 1,000 lang Kasi mabigat yun dahil marami pang yung 1,000 na yun, ang konsumo ko sa tubig, na naglalaro sa mga 600, ang tubig na yun Oo. Tataas din yan, Jack. So sana alam mo, maisama din sa zona to, no? Palagay ko naman isasama siguro ng Pangulo yan, no? Pwede naman lang pagyabang yan dahil tumaas tumataas, di ba? Kasi wag yung bumababa. Hindi kasi kung bumababa, baka walang maibalita.
Kaya yun, pero siguro. bahagya pong bababa daw. Di umano ang gasolina at diesel bukas. No, baka ano yan. Ang gasolina bababa ng 140 kung di ako nagkakamali per liter. Pero 4 na beses tumaas yan ng mga 150 bawat taas. Oo, totoo. Tama yan. Kasi linggo-linggo po tayo nagpapagasolina, kaya alam natin yan, taas ng taas yan, mas bago bababa. Siguro pang sona, no? Oo. Pwede naman. Kung preparatory kasi 7 days na lang eh. 7 days na lang magsosona na eh. Kailan po ba yung sona? Next sa 22 Monday? po. 22, so next Monday. Oo. Oo, kaya pero ang sabi ni Corporal Marbil, General Marbil pala. Okay, ano? Ay 19 pa lang sarado na yung buong Batasan area. Kung ano yan. Maghihigpit na sila riyan. Bakit natakot sila? Baka ano sila, ma-Trump? Ganun ba? Hindi ko alam eh kung anong dahilan nila. Pero ang sabi, para hindi tayo maabala, kung halimbawa meron tayong bibisitahin dyan o sisingilin o meron tayong activity sa lugar na yan, siguro iwasan muna natin dahil 19 pa lang, ilang araw yon 19, 20, 21, 22, 4 days. 4 days before, maghihigpit na sila dyan kung wala daw tayong may paliwanag na dahilan kung bakit tayo nandyan, mukhang paghihigpitan nila. So, meron naman tayong in any case, wag naman po sana, meron naman tayong designated survivor. Oo. Uy, wag kang ganyan. Natataranta yung mga buhaya. Yung mga congressman, nung marinig nila yung salitang designated survivor. Kasi pasensya ka na, siguro mahina lang ng konti yung pag-intindi nila. Pero actually maganda nga yung binuksan ni Mrs. Carpio na para maalaala ng tao na huwag kayong mabahala ano man ang mangyari sa ating gobyerno, may mga tao na nakalaan para siyang mga siwa sa gobyerno. In other words, may continuity, merong talagang inilaan ng ating saligang batas na siyang mga siwa at dahil nga sa ating sistema, automatic ang Vice President, pinapaalala lang niya na huwag kayong mag-alala, nandito ako, you're in good hands. Parang ganon. Para may continuity. Ako naman. Kaya lang, minasama nung mga congressman yun. Kasi pasensya na, 0.5 siguro IQ nila. Wala tayong magagawa. Pero ako naman, Sir Jay, no? Kung may continuity at sakali mang, wag naman po sana mangyari. Pero kung talagang may hindi magandang mangyari at itutuloy ni BP Sara, wag niyo na po ituloy yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Kasi lulubog tayo pagka ganyan ng ganyan. Tingin ko naman mukhang hindi ganon. Ang kinakabahan lang talaga yung maraming mga kasong nakabinbin, yung mga biglang yumaman tapos biglang mawawala na, yung bukas na gripo maisasara, di ba? Yung tagas, no? Yung tagas. Kasi ngayon, malakas ang tagas sa mga congressman eh. Grabe ang tagas ngayon. Sira lahat ang kapatidya. Hindi ko alam kung pwede ko pang ibalita ngayon, pero meron na naman pong bagong demandang hinain. Wag muna siguro nating i-announce, pero may panibago na naman silang demanda sa mga hinahabol nila ng mga tunay na DDS vloggers, no? Pero saka na po natin ibabalita yan. Speaking of continuity muna tayo, Sir Jay. Sa tingin niyo po ba, totoo itong continuity na sinabi nila na yung patungkol sa Duterte to Marcos, nangyayari po ba ngayon? Yung pinangako ng eleksyon? Oo, meron po ba tayong continuity? Nung katatapos ng inauguration, very hopeful tayo, pero ngayon mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit eh.
Kasi puro kabalinturan ng lahat eh. Yung campaign against drug, naging open na. Kahit saan, pwede ka nang bumili. Nagkatotoo na yung sinabi ni Marroas. Tsaka nagmura. Nagmura yung programo. Aba, nagmumura pa ha? Kasi oversupply eh. Oversupply. Baka mamaya tayo pa nag-e-export na niyan ha? Hindi malayo yun. Pero Sir Jay, meron namang patungkol dito sa drug war nila. Ito nga yung biggest drug haul. Meron silang record-breaking itong administrasyon na ito. Ano pong masasabi nyo dito? Sabi nila yung sa checkpoint sa Litagtag, Batangas na iba-iba ang timbang, araw-araw nagbabagong timbang. Tapos yung isipin mo nagkusang dumaan sa checkpoint yung drugs sa ibang klase yung Pero harin na ba? Wala na rin yun eh. Alam mo yun ang gimmick ni Abalos-Los na unang sablay niya eh. Yung mga next to impossible na mga kwento, parang kung sa baga sa inuman puro kakwento pare, wala namang kwenta. Parang gano'n ang nangyari doon. Balikan ko lang yung unang tanong mo. Yung sa Tagum City, baka mamaya sasabihin ng mga tao na kung saan na tayo napunta. Sige. Yung pong ang background lang niyan para doon sa mga hindi nakakabatid, nagreklamo po yung mga leader at mga magulang ng mga natibo, ng mga talaingod, no? Yun ang pangalan ho ng mga Highlanders na ginanyak. Sabi ginanyak pero actually lumabas kidnapping na ho yan at saka mga minors, So sinampahan po ng kaso yan. Ang nagdala sa kanila pababa ay itong magiting na kinatawan ng party list ng Alliance of Communist Teachers, Alliance of Concerned Teachers, no? Na si Francisca Franz Castro. At kasama po niya na umakyat sa bundok at nahuli ng mga leader ng Talaingod si former congressman sa Turo Campo ng Bayan Muna Party List. So dalawa po sila kasi silang na-timingan eh. Nauna dyan, matagal nang nagre-recruit yan. Yung babaeng naging party list congressman din ng Kabataan. Anong pangalan noon? Anyways. So sila yung congressman din. Yung hindi masyadong mahilig sa deodorant, yung babae na congresswoman. Iba yung iniisip ko. Pero hindi po tayo nagsabi niya na korte po nagsabi na sila ay binabaan na ng matagal-tagal po yung hearing pero umabot na ho sa punto na napatunayan ng Regional Trial Court sa Tagum City na ang dalawa ay guilty beyond reasonable doubt, no? Guilty na. Sa tinatawag sa Ingles na kidnapping o kung ita-translate po natin sa Tagalog sapilitang pagkuha, no? Pagtangay. Doon sa 18 talaingod natives of Davao del Norte. Ito po Sir Jay ay developing story pa lang, breaking news pa lang ito, ha? So ipinapaliwanag natin kasi baka yung mga facts hindi pa masyado kasi parang ito po ay hindi ata kidnapping. Parang ewan ko may balita dito sa ating sa SMN Republic Act 7610 or parang child abuse. Kasama sa child abuse gawa ng minor de edad nga eh. So kidnapping and child abuse yan eh. So dalawa yan. Kaya kanina nag-uusap kami ni attorney ni Dean nga pala, Dean Bobet Turion. Kung wala pa tayong kopya actually yung formal na promulgation. Makikita sana natin doon sa pinaka
babae yung desisyon, ano? Mm-mm. Pero kung titingnan natin yung mga batas na maaring nilabag nila, kaya sila nahatulan ng guilty, sa makatuwid sila po ay matatawag na nating criminally convicted. Ayan. Yan po ang tama riyan, ano? Sa makatuwid, kapag ka sila po ay, dahil nahatulan sila, mabibilanggo sila, kung sila ay magtatago, sila po ay pwede nang tawaging fugitive. Ayan, sila yan. Kabaligto Ngayon, sir, naman po doon sa kaso ni Pastor Kibuloy, na hindi pa nababasahan man lang ng sakdal. Hindi pa nga umuusad yung kaso eh. Kasi pag ano yan, babasahan ng sakdal. Yan. Ito ay may desisyon na ang korte. Ang desisyon ng korte, kung hindi tayo nagkakamali, maglalaro sa pagitan ng 4 hanggang 8 taong pagkabilanggo. Nako, matindi ito. Ang parusa po yan. Kapag doon sa maximum sila nilagay, 8 taon. Pag sa minimum, 4 na taon. Ngayon, yan po ay kanilang haharapin. Ang tanong dito, 3 eh. Sige, sir. 3. Number 1. Dahil sa pangyayaring ito, ang tanong, kailan tatanggalin ng Kongreso si Franz Castro? Yon. Dahil ano na siya, convict na siya. Criminal na siya sa mata ng batas, no? Kasi ang Congressman Arnulfo Teves na nasasakdal at hindi pa nababasahan ng sakdal, no? Inireklamo ng pagpatay ay hindi pa ho nababasahan ng sakdal, kaagad-agad tinanggal ng Kongreso. Ito, si Castro, sinakdal, anong tawag ito, dininig ang kaso, at sinabi ng kagalang-galang na hukuman, siya po ay isang kriminal. Yan. Hindi po tayo nagre-red tagging, ha? Ang korte po ang nagsabi niyan. Korte yan. Maliwanag. Korte po yan. Korte. Nire-report lang natin yung sinabi ng korte. Okay? So sa madaling salita, sir. Padugtungan ko lang, sa madaling salita, malalaman natin kung double standard etong si Tamba at kampon ni Tamba. Pero wag mag-alala, Coach Oli. Kasi pagka naman natatanggal yung congressman, kaagad-agad pinapasukan ni Speaker Romualdez at siya ang tumatayong caretaker. Okay. Siya yung designated survivor din. Siya ang designated survivor nung party, nung party list o nung congressional district. Kasi may mga yan, may mga nakalaang pondo para dyan eh. Siya mga ngasiwa noon. Kaya huwag mag-alala. Basta nasa mabuting kamay ni Romualdez pagka may natanggal na congressman. Parang sa aking pagkakaalam, siya nga ang naging designated survivor o nangangasiwa ng naiwan at ni Kong Teves. Hindi lang ni Teves, pati ni Congressman Barsaga, yung namatay sa Cavite. Yung may isa pa, bali 4 na congressional district na yan. Nakahawak niya ngayon, siyang caretaker. So ibig sabihin may budget ang bawat distrito na yan. Sa kanya rin dadaan. Dadaan sa kanya speaker, dadaan din sa kanya bilang tagapangasiwa. Hindi lang sa kanya dadaan. Dadaan muna yan, Coach Oli, sa kanyang may bahay. Ayun. Sa kanyang asawa. Sapagkat ang asawa niya, ang tesorero, ang chairman ng Committee on Accounts ng Kongreso. Ba talagang always in good hands. Walang kawala. Walang kawala. Kahit saan mo tingnan, walang kawala. Magaling. So sige, tuloy po natin yung sinasabi ninyong pangalawa. Pangalawang tanong, ganito, doon sa isa pagtanggal sa Kongreso. Pangalawa, kasi convicted na yan, dapat huliin yan.
Nakahanda na ba yung ilang batalyon, General Marbil? Ayun, yan. Para hulihin itong convicted criminal. O kasi 2 batalyon pinadala sa Kingdom of Jesus Christ Properties para hulihin yung sinasakdal, di ba? Ito convicted na Pareho ba ang aksyon na gagawin ng PNP? Kung sakaling kung sakaling tumago. Kung sakaling isi-serve na yun Pangatlo. So, sa pag-serve pa lang, dapat gano'n na. Kasi convicted na huli na yan Dahil nakapansamantala lang sila roon, nakapiyansa sila nung nakaraan Pangatlo, kung sakaling magtago, si Castro at saka ito si Ocampo, maglalaan din ba si Presidente Marcos at saka si Secretary Abalos ng 10 million para sa kanilang, kasi mas mabigat ang kaso nito. Kidnapping, abuse of minors, at saka pagsalaula sa ating mga katatubo, So, malalaman natin ngayon kung ganun din ba ang aksyon na gagawin nila. Kung double standard sila, no? Oo. So, yun ang mga tanong. Itong binabato nila kay Pastor Kibuloy tungkol dito sa mga bata, ito pala ay ngayon bumalik sa kanila. Parang nagbumirang ito sa pagmumukha ni Castro at ni Ocampo, yan ang binibintang. Yung kaibigan nila, si Ontiveros. Yan ang tutumbukin ko. Eto kayang si Ontiveros meron pang hiyang ihaharap. Kasi hindi pwede siyang... Meron din kasi si Ontiveros ng ganyan. Meron din. Naalala mo nung itinago niya yung mga bata na sangkot doon sa Caloocan, yung pinatay, sabi ng mga pulis. Naisampa na to sa korte? Oo, nakasampa na yan. Aba Oo, nakapiyansa rin siya. Bakit siyang napunta sa committee na yun? Ewan ko, hindi naman kasi ako senador at congressman, di ko alam kung paano na ginagawa. Medyo yun Oo, medyo hindi maganda yun kasi yung kanyang committee patungkol sa kababaihan at kabataan. Tapos siya pala ay may di umanong kasong ganyan. Oo. Kasi nga, itinago nila noon Kinidnap nila yung mga sinasabi lang witness kuno nung may hearing, di ba? May mahilig pala sa bata itong mga to. Parang mahilig sila sa bata. Wala nga, ikaw lang ang mahilig sa bata. Umalik tuloy sa akin. Ayun. Anyway, mabalik. Mabalik tayo kay... Hindi. Pero ito. Pag-almusal, wag mong kalimutan bumili ng tosino na bata ang buboy. Kasi malambot yan. Di ba? Sariwa. Sariwa yan. Berta. Pero ito sabi nila, hindi agad pwedeng huliin at di umano ito si Franz Castro kasi may immunity dahil... Walang immunity yan, Sus Mario. Walang immunity. Walang immunity. Presidente lang may immunity. Walang immunity yan. Kaya nga siya nagpiyansa Kasi kung may immunity yan, hindi siya magpapiyansa. So magkakaalaman ngayon sa madaling salita sa linya ng inyong mga sinasabi, talagang dapat madampot tong mga ito dahil yan ang desisyon ng korte dahil may kulong yan. Malalaman natin kung double standard itong si Marcos, si Abalos, si Ontiveros, si Tamba, kung anong sasabihin nila o anong aksyong gagawin dito kay Ocampo at saka dito kay Castro. Although, ito, in fairness naman, Kasi tayo fair sa pagbabalita Meron pa siyang karapatan
na humakyat sa kataas-tasang hukuman para mag-appeal. No? Meron ba siyang legal remedy. Ngayon, ang tanong lang dyan, whether she will be incarcerated pending yung kanyang appeal, kung mag-a-appeal siya. Di ba? Baka sabihin naman uy, kayong dalawa, Coach Oli tsaka Jay, hindi naman kayo fair, hindi nyo binanggit yung karapatan niyang mag-appeal. No? Yun binabanggit din natin. Pero pwede nang tawaging kriminal. Kahit mag-a-appeal. Very conscious. Anong tawag niyan? Criminally convicted by the court. Diba? Court of law. Ngayon, Sir Jay, puntahan naman natin yung kabilang side. Ito'y aking sumayad lang sa aking utak at tingnan nyo po kung mali po itong sumayad sa aking utak. Kasi medyo alam naman natin na tumatahol ito sila Castro. Parang nagiging, ito ang parang isa sa mga nagiging speaker ni speaker. Parang ito ang tumatahol sa nangyayari ngayon. Pero ngayon yan yung mga nag-iingay na naku, madami tayong babanggitin. Sabi ko nga, developing story, may demanda pang ulit na ang nag-uutos di umano ay si Tamba. Meron pa to si Trillanes. So sila yung grupo na yan ng mga taga-tahol. Di umano ng speaker. So sila yung speaker ni speaker. Bakit napaisip ako kung ito ang taga-tahol, bakit hindi na proteksyonan? Bakit siya ngayon guilty? Hindi kaya ito again. Baka para lang may masabi na sila ay pata sa SONA. Hindi nila hawak talaga yung korte. Ako naniniwala talaga independent pa rin hanggang ngayon yung judiciary as a whole, no? Maaring may ilang mga sip-sip na huwes katulad nun doon sa bandang saan ba banda yun? Muntinlupa ba yun? Las Piñas, no? Pero wag na natin pag-usapan yun. Pero as a general perspective, as a whole, malakas pa rin ang tiwala ko at ang paggalang ko sa judikatura, sa justice system. No? Independent pa rin. Independent pa rin. Sana wag magbago yung pananaw kong yun. Sa bagay, kumbagat naman sa bawat grupo, may iba-iba talaga eh. Halimbawa, hindi naman lahat ng pulis ay executive. Hindi naman lahat sa executive gago. No? Kapareho niya mga scientists natin sa Pag-asa, sa PBOX, mga geologists natin. I don't think they are involved in any shenanigans. Mataas ang respeto natin dyan. Pero yung mga DSWD, yung mga ganyan, DPWH, medyo question mark talaga. Kasi nagpagamit sila eh. Nagpagamit. Lalo na sa National Telecommunications Commission. So hindi natin pwedeng mailahat. No? Pero hindi natin pwedeng lahat. So, yun nga, sinasabi ni Sir Jay dito, sa kabuuan, magtiwala po tayo sa ating hustisya at ito naman ay mas marami pa rin. Mas marami pa rin yung mga matitino. Mabuti binanggit mo yung pulis kanina. Yan ang isang rason kung bakit nung i-file namin ang kaso doon sa bloody illegal raid noong June 10. Wala tayong isinama dyan, coach, na ordinaryong pulis. Okay, yung matataas lang. Ang kinasuhan natin yung mga nagbigay ng order. Yung si Abalos, si Marbil, si Martires, yung mga koronel, yung mga major, yon. Kasi naniniwala naman tayo na itong mga ordinaryong pulis, siguro may ilan dyan, no? 1, 2, 3, 4 na may pagkasalbahe rin. Pero hindi yung buong 3 batalyon na sumugod. No? Sumunod lang no?
pinag-aaralan pa rin ng mga ibang abogado ng KOJC na isama sa kaso ng pagpatay, no? Doon sa Kitbog. Dalawa kasi namatay doon eh. O akala kasi ng iba, ganun-ganun lang nangyari. Marami po ang namatay, dalawa, at saka marami ang nasugatan. Maraming nasugatan. Marami Linawin ko ang... lang. Gusto ko po kasing diinan yan, Sir Jay, kasi nabalitaan ko yan at medyo kailangan ko talaga ng kumpirmasyon. Total na, banggit nyo na para sa kaalaman ng ating mga manunood. Yang raid na yan ay may namatay? Meron po. Dalawa po. Saan, Sir Jay? Saan yan? Sa Kitbog po, doon sa settlement area ng mga Blaan. Yan po sa may bulubunduki ng Malungon. Ito ba sa Glory Mountain? Hindi po. Doon po sa may sa may Mount Kitbog. Doon po sa Malungon, Sarangani Province. Meron po kasing settlement area doon na tinutulungan ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Kibuloy. Yung karamihan po na nakatira doon ay mga Blaan. So during the raid namatay o yung as a result of the raid. Ano po? As a result of the raid. Resulta ng raid po. Ayun. Opo. Saka may nabaliw pa. 4 po nabaliw doon. Dahil talagang nahintakutan sila. Kaya ito, ina-assess po ng gusto ng mga abogado kung kaya't nabuo ang aming assessment na ito ay hindi po ordinaryong kaso kundi kinakailangan magsampa ng crime against humanity sa United Nations, no? Dahil meron pong namatay, may nabaliw, may nasugatan, may illegally inaresto, dinala sa presinto, at may mga nasira mga propriedad. Lahat po ng elements ng crime against humanity ay nandyan. Kaya ito po yung sa International Court of Justice, isasampa po yan. No? Sa United Nations. Ito hindi na biro kasi bagamat kasi hindi naman biro, kaya lang medyo matindi to dahil may namatay na eh. Opo. Ito po ba ay member ng KOJC o nadamay lang? Hindi kwan po ito yan po kasing Kitbog. Isa po yan kumbaga parang settlement ng mga katutubo. At sila po ay pet project ni Pastor Kibuloy na tinutulungan sila, ginawa ng eskwelahan doon, pinag-aaral, tinutulungan matuto, maghanap buhay. Kaya isa po yan sa project. Kaya sila po ay nandiyan at meron din mga miracle worker at saka misyonaryo na nandoon. Ito ay wala sa karamihang mainstream media, ano? Oo, hindi naman po talaga i-report ng mainstream media yan eh. Bagamat documented po lahat yan. Parang nangyari rin yung itong, di ko nga maintindihan bakit ginagawa nila General Torre, no, itong bagong regional commander ng PNP dito sa Region 11. Maging maging transparent lang tayo. Okay lang naman, kapareho noon. Si Pauline Canada, no, yung hinuli. Siya po hindi naman pala nagtatago, nasa bahay lang. Kasi kung nagtatago yan, kasama ng pamilya niya. Pagkatapos, hinuli nila, okay yun, may warrant of arrest eh. Pero ang nangyari, hindi na po huli, kundi kinidnap na. Kasi tinanggi nilang nahuli nila eh. Kasi ang isang na-violate dyan, Coach, yung karapatan ng isang akusado o hinuli na magkaroon siya ng abogado para lahat ng gagawin sa kanya ay alam ng abogado. Nangyari po rito, nung malaman ng abogado, pinuntahan sa pulis, sinabi ng pulis, wala naman kami nahuli. Hanggang inabot po ng alas 11 ng gabi bago nila inamin na ito hinuli. Hindi po nila pwedeng itanggi kasi inilabas natin yung inilabas kasi natin yung video eh. Kumpleto yung video, kumpleto pati po yun.
pati mga mukha ng pulis, pati yung mobile patrol, magmula sa pagdating nila hanggang sa sila po'y nakaalis. Tapos sinabi nila nung alas 11 na hindi, nahuli po namin nasa Buhangin Precinct. Kagad pong nagpunta ang mga abogado sa Buhangin, sabi po ng Buhangin Police, wala ako sa amin. At talagang pinakita yung facility, wala nang nakadetain. So ito yung parang may may tangkang panluloko talaga eh. Oh. Sir Jay, nabanggit nyo na rin. Nabanggit nyo na rin si... Oo, mabigat to. Mabigat na kasi ang coach, no? Yung when you deny the accused or a detainee the right to counsel, pagka kahit na sinong abogado po magsasabi na ang parusa po dyan mabigat. 10 taon pinakamababang pagkakulong. Pinakamababang kulong at saka perpetual disqualification from holding public office. Immediate dismissal yan, ha? Pati yung mawawala, pensyon. Pati yung pensyon, 0-0 ka dyan. At nakahanda na po yung kaso, baka bukas may isampa na. Sana magtuloy-tuloy po yan, Sir Jay. Ito, total nabanggit. Nalig pa tayo sa korte hanggang ngayon eh. Itong about kay Pauline Canada, no? Kasi total nabanggit nyo na. Ito ay nasa bahay lang. So, hindi na siya mahanap ng bahay. Nasa bahay lang siya, hindi siya mahanap. Hindi siya mahanap eh. Kasi nagpupumili sila pumunta doon sa compound ng KOJC. Wala naman siya doon. Nandun lang siya sa bahay. Sa madaling salita, simula nang hinahanap sila, si Pauline Canada ay nasa bahay lang. At hindi makita-kita. Hindi nagtago. Nasa bahay lang, hindi makita-kita. Anong nangyari sa intel ng ating mga pulis? Hindi ko nga malaman eh. Kasi ang pinipilit nila, remember 4 times silang nag-raid sa properties ng Kingdom. Doon sila pabalik-balik eh. Kaya nga questionable na yung nasa bahay lang. Nasa bahay lang pala yung akusado. Tandaan po natin na nung ito ay ini-refile, no? Yung inulit ang pagpapile ng kaso dahil ito po na-dismiss na eh. Matagal lang na-dismiss ito dahil wala po makitang katibayan. So anyway, binuhay muli yan. So nag-issue ng warrant of arrest. Pagkatapos, sila po ay kaagad na sumurrender. Sumurrender sila kaagad kasi bailable yung kaso. Kaya lang nung pinakialaman na ni Boying Rimulya, magandang hapon sa iyo ha. Ingat ka, si tsura mo ang pangit na kaibigan ko yan eh. Bakit Sir Jay? Guwapo pa dati? Ay, so kaibigan ko matalik yan, ang taba-taba niya, ang lakas kumain yan, sarap kumain yan. Ewan ko, sabi nga ng tatay ko, pag may grami kang ginawang kabulastugan babayaran niya ng katawan mo. Kaya ang panawagan ko nga kay Boying, total wala namang mawawala sa Boying, bago ka man lang lumisan sa mundong ibabaw. Merong motion for reconsideration dyan, yung kaso ng mga nila Kibuloy at saka ng iba pa. You just decide on it. Hindi naman sinasabing you decide on their favor eh. Decisionan mo lang. Para pag, halimbawa matalo sila, they can go to the Court of Appeals para makapag-file ng certiorari. Kasi inuupuan nyo eh. Inuupuan nyo na ng 2 taon, tapos ngayon uupuan na naman ninyo. So trial by publicity. Tapos binabanatan nyo sa publisidad, tapos sasabihin napipikon pa presidente, mukhang gago. Di ba? So hindi niya alam kung anong pinagsasabi niya. So ang side nito, ang side dito ay desisyonan man lang. Desisyonan lang. Desisyonan, okay. Favorable or not favorable, okay lang. Kasi may legal remedy pa ang akusado eh. Which is hindi naintindihan, pinipilit ng mga vlogger ng kabila na ipaintindi na hindi, fugitive yan, fugitive. Ito nga, pag kayo nagkakaso, ganito rin, meron din kayong legal remedy na pwede nyong panghawakan.
Diba, kay akusado. Nangyari na yan kay Ping Lacson, di ba? Nung sa tingin niya, mukhang hindi siya makakakuha ng hustisya, nagtago siya, di ba? Hanggang sa nakamit niya yung hustisya na pwede na siyang lumantad. No? Ganon din ang nangyari kina Santoro Campo at saka kina Paeng Mariano. Kinasuhan din yan noong araw. Nagtago rin sila kasi nilalaban pa ng abogado nila yung karapatan nila. Karapatan po yan sa ilalim ng batas. No? So makatwid, parang itong nangyayari kay Pastor Kibuloy, inilalaban ng abogado nito yung karapatan ng kanyang kliyente. At ang inihiling lang namin sa legal team ay for DOJ Secretary to act, no? Kung hindi man siya makaakto, kung sino man yung OIC dyan, kung sila Yusek Dulay man yan o kung sino, desisyonan nila. No? Hindi namin hinihingi na desisyonan nila pabor. Kasi hindi man namin na-expect yun Dahil alam mo naman ng administrasyon, talagang siguro napaglilihian si Pastor Kibuloy, no? Nga Parang parang babaeng na ubusan ng regla pero naglilihi. Yung nangyayari, di ba? Tama. Tapos dapat desisyon na. Init sila doon sa aeroplano, sa jet, saka sa mga helicopter. Parang gusto lumipad sa alipap. Ay, sayang din yun. Laman tiyan din yun. Balikan ko lang Sir JC si tungkol doon kay Pauline Canada. So sabi niyo nasa bahay lang, tapos hindi inuhuli, tapos hindi nila alam, tapos pumunta sila sa Kingdom. So sa madaling salita, parang hindi nahanap si Pauline Canada. Nung nagkaroon, ito kasi ang biglang pumasok sa isip ko. Nung biglang nagkaroon ng reward money, biglang nahuli si Pauline Canada. Tama ka, yung sa pantaha mo, pareho rin ang sa pantaha ko. Kaya matalino yung mga yung humuli. Kasi ang nilalabas nila dito, di umano, sa aking pagkakaunawa sa kanilang press con, they are justifying yung reward money. Dahil daw sa di umanong reward money na yan, kaya nahuli si Pauline Canada. Hindi po. Ang totoo niyan, they are serving the warrant at the wrong place. They have been serving the warrant at the Kingdom compound for 4 times when the suspect are simply at home. Di ba? Alam nilang nasa bahay. Malamang alam nila. Kung hindi pa nila alam, bakit nila pinuntahan sa bahay? O, di ba? Alam nila. Katunayan, may balita pa nga ako. Kagagaling lang nag-mall ni Pauline at kauwi lang ng bahay nung di ba? Kasi nga nakapiyansa siya. Yun. Talagang medyo mahaba-haba pa rin niya magiging istorya niyang tungkol diyan kasi kaduda-duda yung pagkahuli. Kaya nila tinatago si Pauline. Siguro pinipiga nila para magsabi na kung makaisip nila, alam ni Pauline kung saan ang daan papuntang langit para doon nila habulin si Pastor Kibuloy. Kasi dito ako, alam mo naman ako, coach, hindi ako marunong magsinungaling Ilang beses na akong pabalik-balik dyan sa compound ni Anino ni Kibuloy, hindi ko makakita Kaya tingin ko, hindi lang mali lang yung pangalan to, yung pinupuntahan nilang lugar. At saka nagtataka ako yung mga drum beater ng administrasyon. Sabi nila patay na si Pastor Kibuloy. Di ba? Nag-suicide daw dyan sa Antipolo. Tapos ngayon hinahanap nila kung di ba naman mga tangat kalahati. Hindi na maintindihan sa kanila, no? Oo. Tapos sabi, nasa China. Kayo galing kayo ng Hong Kong at saka Macau. Nakita niyo ba roon? Wala. Ano yan, ginagawa na lang talaga kasi nga sabi nyo, ayaw husgahan, tapos inuupuan, tapos sinasalsal sa media. So sa madaling salita, ito ay talagang ginagawang trial by publicity.
Talagang didikdikin nila ito sa tingin ko, ito si Abalos, walang ibang campaign material, kaya ginagawa niyang pang-campaign material ito si Kibuloy. Ay, nako. Kamali diba, siya kung doon. araw-araw na naman pinag-uusapan siya, yung katangahan niya, o di kahit na katangahan niya pinag-uusapan, o baka sakaling maging senador siya, o di ba? Nagbabaka sakali. Huwag ka na magbaka sakali, matatalo ka. Eto kay Pauline Luna, nakakausap po ba natin? Kamusta ang kanyang kalagayan? Safe po ba siya? Pinapayagan ba tayo? Si Pauline Luna, asawa ni Vic Soto yun. Ay, sorry. Sorry po. Iba tayo. Pauline Canada. Pauline Canada. Nagkamaputi kasi, nasisira ang pronunciation mo. Nadali na naman ako. Sir, nakakausap ba ng abogado ngayon? Kasi baka mamaya hindi na natin alam kung asan si Ma'am Canada na lang. Kaya nga nag-formal ng sumulat si Attorney Torion para makausap, no? Kasi sabi nila nasa Buhangin, yung pala dinala sa Krame. Isipin mo ang layo ng Buhangin sa Krame. Asa na ngayon? Actually, walang nakakaalam sa amin. Kasi hinarap lang nila sa press conference So hindi nakakausap ng abogado? Kaya nga mas malala ang magiging kaso nitong mga ito pag hindi nila binigyan ng pagkakataong makausap. Talagang bukas na bukas sasampa na yung kaso Oo. At balita ko pati Rito Pamparo isasampa na Ay nako. Nabalitaan ko ata kay Attorney Torion ba yun o sa inyo na hindi ko pa kasi ata maalala ito kung na-meet ko na si Kaya lang ito daw may itsura. Etong maganda. Oo. Bata pa. Kasi yan ang bunso sa magkakapatid Kaya worry kami. Although hindi ko naman sinasabing manyak si Marbil, no? Kung sino ano man. Baka pwedeng pag-interesan Hindi. Dapat yan nakakausap. Karapatan niya yan sa ilalim ng batas. Yung the right to counsel, no? So ito hindi siya pwedeng makapag-bail, no? Hindi na. Kasi saan ka naman nakakita nga yung original na kasong rape. Original na kaso yan, rape Sabi mo, babae, kinasuhan ng rape. Pagkatapos hindi umubra yung rape, pinatungan nila, ginawa nilang, anong pangalan nito? Trafficking. Human trafficking. Hindi naman siya Coast Guard. Paano naging traffic aid? Di ba? Di ba ngayon, yung mga bagong graduate ng Coast Guard, ginawang traffic aid sa Davao City. Pinagtatawa na tayo sa buong mundo, coach. Isipin mo Coast Guard para sa dagat gagawin mo traffic aid sa syudad. May mga balita rin na nilagay sa checkpoint yung mga tinanggal na pulis. May katotohanan ba to? Nasa traffic. Ewan ko may nababal yung mga na-relieve Marami. Ang daming dyan. Pero sa madaling salita, under attack kayo. Kaya ako, gusto ko nga pumunta sa katunayan kung may makakasama lang ako sa Banateros. Sa SONA, dyan sa 22, gusto ko sana magpunta ng Davao. Baka meron kayong sariling SONA dyan. Wala bang programa? Maynila. Nasa Luneta, kung di ako nagkakamali, Luneta o Liwasan Bonifacio. Ang pinakamalaking SONA. Yung talagang tunay na SONA. Hindi ko lang alam kung Sabado o Linggo mangyayari yan. Diyan sa Maynila. At kung hindi palilipad si Vice President Sara, si designated survivor sa Washington, ang alam ko siya magdi-deliver ng totoong ulat sa bayan Sir Jay, gusto pa kita makausap, kaya lang alam ko aking pangako sa inyo saglit lang, pasensya na po, medyo natagalan. Basta kayo, alam mo, gusto ko lang parating sa inyo na kung dati-dati, kukunti lang nanonood sa inyo.
Kukunti sa 1 milyon. Ngayon milyon-milyon na. Kasi isipin mo, pati yung mga nanonood, pati yung mga may pwesto sa palengke dito sa aming maliit na bayan, sumusubaybay na sa Banateros. Ganun kayo katindi. Ay, maraming salamat, Sir J. Oo. Babatiin nyo yung mga nasa Bansalan Public Market sa Davao del Sur. Ano po yung pangalan ng Bansalan? Bansalang Public Market. Bansalan. Oh, public market. Marami kayong fans dyan, mga bagong fans ninyo. Ay, salamat sa mga taga Bansalan Public Market. Shout out sa inyo. Yan, nilista ko na para mabanggit natin. Oo, sumusubaybay sila sa individual channel ninyo at saka sa Banatero sa SMNI. Oh, yan, mabuti nga kasi andyan talaga ang SMNI dahil alam nyo, isipin ninyo kung wala ang SMNI, kung ano-anong balitang mapapaniwalaan ng taong bayan sa mainstream media. Ako natutuwa dahil dumarami na kayo. Yung mga independent na maliliit na stasyon sa buong Pilipinas ay unti-unti nang nagigising. Oo, shout out sa ating kaibigan si Ted Pailon ng gising na ba? Gising na. Gising na Sir Ted Pailon, gising na. Sumisipa na yan. Oo. Marami na rin yung mga maliliit lang. Pero yung mga maliliit kasi nakakapuwing Oo mayat maya po kasi ang live ng mga yan. Talagang kaya didikdikin. So may mga aasahan tayo kay Sir Ted Oo. Actually, kaya doon ko maganda rin yung mahusay yung mga researcher niya. Doon ko na nahimay yung yung 20 million na pambili ng croissant, no? At sopas. No, isipin mo, 2,000 ang guest. 10 milyon, 20 milyon ang budget. Ibig sabihin, bawat ulo may nakalaang budget na 10,000. Maubos mo ba yung 10,000 ko sa uli? Isang kainan? Medyo grabe, no? Oo, medyo hindi baka Sir J, baka may yan, baka may tagas yan. Ay, di hamak. Bakit? Ayuda rin yan Yung ayuda nga 70% tumatagas Di ba? Baka so kung dito sa Davao del Sur yung ayuda 10,000 naging 1,500 na lang di ba? Maganda po Sir J sa ating pagtatapos again maraming salamat, pasensya na po ulit, baka hindi na magtiwala sa akin Sir J kasi sabi ko saglit lang napatagal na naman, pasensya, ang sarap talaga ng kwentuhan sa iyo Sir J. Lubos-lubosin na natin, nalulungkot ako dahil yung mga dati nang nag-invest sa PESA, Philippine Economic Zone Authority nagsilayasan na naman. Sus Maria Josep, ano lang mangyayari sa ating kabuhayan sa Pilipinas? Yung mga investors lumalayas. No? Government yun government office yun. Nilayasan ng ating investor. Oo, pati yung isa sa pinakamalaking financial institution sa mundo, yung Credit Suisse. Inalis na rin nilang operation sa Pilipinas, umayas na rin. So may tama to sa ating ekonomiya sa pag-create ng trabaho. Oo. Siyempre pag lumayas yan, hindi naman lang isasama yung mga empleyado nila. Kaya nakakalungkot. Biyahe ng biyahe para mag-create ng trabaho, yung nasa loob na ng mga financier, mga investors, lumayas. Problema kasi yung mga sinasabing investors, puro drawing yata, coach Wala pang nangyayari, no? Yung pabahay, may nangyari na ba? Meron, nasisira na nga yung ibang pabahay. Pero yung 2 million, malabo pa sa yun. Wala. Not even 10%, Kahit ng 100,000, wala Puro drawing Puro drawing. Malayo sa katotohanan. Oo. So, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Ngayon, pwede na akong bumalik sa bukid, makapag Ingat kayo, Sir J.